modelo ng motor ni Suzuki, nitong si Bergman Street 125. So in this video guys, titingnan natin kung ano ba yung in-upgrade ni Suzuki pagdating dito sa Bergman Street. At aalamin na din natin guys yung updated price. So without further ado, let's start this video. Ayun na guys, first time no dito sa Motor Trade, meron silang bagong Suzuki Bergman Street. So this one guys, yung bagong model na Candy Summer Red. So before muna natin to ikutan, magsimula muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 124cc, 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 2-valve. At meron tong lakas na 6.4 kilowatts at 7,000 RPM and max torque of 10.2 Nm at 5,000 RPM. So, pagdating naman sa kaniyang cooling system, it is air-cooled at fuel-injected na. So, makakaasa kang napakatipid nito sa gasolina. So, this one guys, meron tong malaking fuel tank capacity na 5.5 liters at kaya daw nitong umabot up to 54.9 km per liter. So, kung natatandaan nyo guys, before, sumali tayo sa Bergman Street EX Econoran at kung natatandaan nyo, na-vlog ko din yon. I think yung inabot ng Bergman Street na gamit natin is 80 km per liter. 80 plus I think, no? So, subukan na to pagdating sa pagka-fuel efficient. Ayan. So, dito tayo sa front. So, obviously guys, sa front, wala naman kayong kitang pinagbago. Yung kulay niya lang naman, no? At the same time, wala naman siyang decals, kundi emblem lang. So, ito yung tinatawag nilang the maxi scooter that you can afford. So, this one guys, nandito pa rin yung emblem na Suzuki. Tapos, meron din siyang, ano dito, fairings na black, glossy black. Tapos, nagmatch yung kulay niya dito sa Candy Summer Red. Sa headlight guys, ganun pa rin naman naka-LED, turn signal is naka-bulb type. At kung mapapansin nyo, nandyan pa rin yung kanyang wind visor for better aerodynamics. So, dito tayo guys, sa kanyang telescopic, same pa rin kagaya ng dati, naka-telescopic fork, single disc, single pack, Nissan yung brand. Tire size sa front guys is, ayan, 90 by 90 by 12 inches. Ayan. And naka-reflector na din for added visibility during your night ride. So, dito tayo, si side. Ayan. So, dito naman tayo banda sa kanyang handlebar at saka dashboard. So, sa dashboard guys, fully digital instrument panel. Hindi ko na pina-activate kasi same lang naman din naman ng dashboard dun sa nakaraan nating Bergman Street na vlog. So, of course, meron siya speedometer, odometer, fuel gauge. Ayan. Time, trip A, trip B. Same lang din guys. Tapos, sa indicator, of course, turn signal, check engine, ayan, high beam, low beam, at saka meron din siyang select at saka adjust button para sa time. Tsaka sa trip. Ayan. So, sa handlebar, yung button sa switches, meron dito guys. Nandito yung high beam, low beam, turn signal switch, off, horn. Wala siyang pass light. Ayan. Sa right side, nandito yung kill switch off, activated. Ayan, tsaka electric start. So, sa lever naman guys, ganun pa rin naman naka-mat lock. Same pa rin naman ang grip. Walang pinagkaiba. Dito tayo sa baba, meron siyang dalawang front pocket dito guys. Merong isang napakalalim. Kasya dito 500 ml na tubig. Tapos dito sa kabila is, ayan, malalim din na front pocket. Yung kinaganda dito guys, meron siyang charging port na kung saan pag naglo-long ride ka, pwede ka mag-charge ng phone mo. So, depende na lang sa inyo guys kung ilalagay nyo dito yung phone nyo or gumagamit kayo ng Waze or Google Map. Maglagay kayo dito ng cellphone holder, which is highly recommend Motowolf. Ilalagay ko yung link sa description box. So, isa sa pros nito guys is yung malapad na footboard na kung saan pwede mong ilagay dito yung mga pinamili mo. And kung halimbawa mamamalengke ka or mag-grocery ka. Ayan, advantage siya. Tapos may utility hook din siya dito guys. Pwede sabitan ng plastic or paper bag. Meron ka ring option for cruising style. Pwede mong iunit yung paa mo dyan. Or pwede ka rin mag-upright sitting position. Ayan. Next, dito tayo sa seat. Of course, meron siyang generous seat cushion. Kumbaga, napakakapal po ng seat niya, no? So, leather type. Naka-stitches din yan, guys. Pula din. So, pag sa long ride, guys, hindi masyado sasakit yung puwet nyo dito kasi napaka-generous na seat cushion niya. So, meron din kayong magpaglalagyan ng mga pinamili nyo or ng mga gamit nyo pag maglo-long ride kayo or gusto nyo pumunta ng palengke dahil meron siyang spacious na, ayan, under storage na 21 liters. So, kasya na dito guys yung bag nyo,
Ayan, papers ng motor, kasyang-kasya dito, damit nyo, depende na lang sa inyo. Pero kung hindi pa rin kayo satisfied, pwede kayong magpalagay ng top box as long as mayroong bracket na pang Bergman, no? Para malagyan ng top box. So, 5.5 liters yung kanyang fuel tank capacity. I-times mo dun yung average fuel consumption. Malayo-layo na rin yung matatakbon nitong si Bergman Street 125. Ayan. So, dito guys, wala naman kayong ibang sticker na makikita dito kundi itong street. Yung emblem niya na Bergman. Tapos, eto yung kanya pillion step. Pwede mo i-fold kung wala kang angkas. Side stand. No? Ito yung side stand niya. Center stand. At ang kinaganda, hindi tinanggal yung kanyang kickstart. So, pag mabusan kayo ng baterya, may pag-asa pang mapapaandar tong scooter na to. Ayan. So, ayan guys. Nandito yung kanyang panggilid. Yung kanyang air filter. At sa likod, i-check natin. So, sa likod guys, monoshock pa rin yung ginamit. Sa likod na tire, check natin kung in-upgrade na ba. Kasi before it is 10 inches. Still guys, 90 by 100 by 10 inches pa rin. Tubeless. Braking system is drum brake. Ayan. Tire hugger guys, advantage to sa mga putik-putik. Hindi na kung saan tatasik yung putik. Tapos meron pa siyang malapad na tapaludo dito. Ayan. Sa tail, check natin sa tail. Ganun pa rin guys, this one is naka-LED and turn signal is naka-bulb type. May sticker na Suzuki dito, may ilaw pa rin ng plaka, tapos may plate holder. So dito tayo sa kabila. Ito yung sa kabila guys, air cooling system yung gamit. So meron siyang heat guard dito guys, para hindi mapaso yung legs mo or legs ng angkas mo. Ayan, for me goods na goods yan. And of course, hindi pa rin naman tinanggal yung set Suzuki Eco Performance. So makakasa kang napaka-friendly sa environment ng buga ng usok na scooter na to. Ayan, so ito yung tsura niya dito sa side. Ayan guys. And the other side. Ayan. Tapos, sa side mirror, ganoon pa rin. Sa side mirror, ganoon pa rin. Wala pa rin naman pinagbago. At, ayan. So, para kanino ba tong motor na to? Itong motor na to ay pwedeng-pwede sa lahat, lalo na kung gusto mo ng motor na pang negosyo, no? Or pang Grab, or pang Food Panda, no? Delivery rider, pwedeng-pwede to. Kasi nga meron siyang malaking storage, may food court ka pa, tsaka relax lang siya dalhin kahit nasa long ride. So, anyway guys, meron pa pala siyang isang utility hook dito. Ayan, dalawa. Pagsabitan ng plastic. Ayan. So, kung if ever interested kayo dito sa scooter na to guys, itong bagong Bergman Street Candy Summer Red ay may presyo dito sa Motor Trade Santo Tomas na 85,700 if spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 4,300. Monthly sa 3 years na 4,280. 3 baits na 500. So, itong scooter na to guys is available dito sa may Motor Trade Santo Tomas. Full address, ilalagay ko na lang sa screen, sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa bagong scooter na to. So, natapos na nga natin ikutan tong bagong Bergman Street. Ano yung masasabi nyo dito sa motor na nilabas ni Suzuki? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit itong Bergman Street na to yung natitipuhan yung bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!